sa mga eksperto, ang musika ay nakabubuti sa ating kaisipan at nakakapagpagaan ng pakiramdam. Pero alam niyo ba na may mga kanta na nagdudulot ng kapahamakan sa tao at ilan dito ay itinuturong dahilan sa pagpapakamatay ng ilang tao? Ito ang ilan sa mga isinumpang kanta. Suicide Solution ni Ozzy Osbourne. Ilang pagpapakamatay na ang inuugnay sa kantang ito. Isa na dito ang 19 years old na si John McCollum noong 1984, kung saan habang nakikinig raw siya ng kantang ito ay bigla na lang siyang kumuha ng baril at ipinutok sa kanyang sintido. Ang sinisisi nila o nagtulak daw sa pagpapakamatay ng binata ay ang linya na "Suicide is the only out." Nadagdagan pa ang mga nagpapakamatay na may kinalaman daw sa kantang ito, at ang pamilya ng mga nagpakamatay ay sinubukan kasuhan si Ozzy Osbourne, ngunit ito'y na-dismiss lang. My Way o Comme d'Habitude ni Frank Sinatra na orihinal na isinulat ng French songwriter na si Claude François at Jack Rivaux at isinalin ito sa wikang Ingles ng sikat ding mang-aawit na si Paul Anka noong 1969. Dito sa Pilipinas ay talaga namang usap-usapan at minsan nagiging biruan na pag kinanta mo ang My Way sa mga videoke machine o sa mga karaoke bars ay delikado na ang buhay mo. Kaya noong 2007, ang kantang ito ay tinanggal sa playlist ng mga videoke machine sa halos lahat ng bars pagkatapos magtala ng maraming awayan at patayan na inuugnay sa kantang ito. Crossroad Blues ni Robert Johnson. Ang blues musician na si Robert Johnson ay naging sobrang tanyag noong 1930s, pero ang dahilan daw ng kasikatan nito ay nang makipagkasundo siya sa demonyo o sa crossroad na ngayon ay ang Highway 61 at Highway 49 sa Clarksdale, Mississippi, USA. Ayon sa sabi-sabi, ang kasikatan at talentong pinagkaloob sa kanya ng demonyo ay may kapalit. Iyon ay ang kanyang kaluluwa, at sa edad ng 27, si Johnson ay namatay na pinaniniwalaan na kinuha na ng demonyo ang kanilang kasunduan. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos, dahil ang kantang Crossroad Blues may kaakibat ng sumpa, dahil noong tinugtog ito nila Eric Clapton, ang banda nila ay nabuwag at kasunod nito ay ang pagkamatay ng kanyang anak. Matapos naman tugtugin ito ng Allman Brothers Band, sila'y namatay ng maaksidente. Halos lahat ng kumakanta ng Crossroad Blues ay kung hindi minamalas sa buhay, sila'y humahantong sa kamatayan. Bago tayo magtungo sa pinakasinumpang kanta sa kasaysayan, ating munang pakinggan ang isa sa madalas gamitin sa pag-torture ng mga bilanggo. Ito'y walang iba kundi ang I Love You ng cute na si Barney the Dinosaur. Parang ang hirap paniwalaan na ang pambatang kantang ito ay ginagamit sa pag-torture ng tao. Ang kantang ito ay paulit-ulit na pinapatugtog ng CIA arsenal sa loob ng 24 hours na labis na nakakaapekto ng pag-iisip ng tao na maaaring maging sanhi ng pagkasira ng ulo. At ang pinaka-controversial na kanta sa kasaysayan ay unang isinulat noong 1933 na tinuturong dahilan ng daang-daang tao na nagpakamatay. Kaya naman ito'y ipinagbawal patugtugin ng BBC sa buong UK sa loob ng 66 years. Ito ay ang Hungarian Suicide Song o mas kilala sa pamagat na Gloomy Sunday na unang pinamagatan na The World is Ending. Isinulat ito ni Rezo Ceres, isang makulimlim na araw ng linggo habang labis ang kanyang kalungkutan dahil iniwan siya ng babaeng pinakamamahal niya at kanyang ina ay unti-unti nang inuubos ng karamdaman.
Isang buwan ang nakalipas pagtapos ilabas ang kanta, 18 katao ang nagpakamatay sa Hungary. Ngunit hindi agad ito naiugnay sa nasabing kanta. 3 taon lang ang nakalipas, isang magsasapatos na nagngangalang Joseph Keller ang nagpakamatay. Nag-iwan ito ng suicide notes at kasamang nakasulat dito ang lyrics ng Gloomy Sunday. Sinundan yan ng grupo ng kabataan na nilunod ang kanilang sarili sa Danube River at nang natagpuan ang kanilang mga bangkay, may mga nakalagay sa bulsa nitong kapirasong papel kung saan nakasulat ang lyrics ng Gloomy Sunday. Noong 1941, inilabas ang English version ni Billie Holiday kung saan mas pinagaan nila ang mabigat at madilim nitong nilalaman. At noong 1968, ang composer ng kanta na si Rezo ay tumalon mula sa bintana ng isang gusali na isugod agad siya sa ospital kaya siya'y nakaligtas. Ngunit hindi pa doon natapos dahil noong nagkamalay na si Rezo, kumuha ito ng hose at pinulupot sa kanyang leeg na naging sanhi ng kanyang kamatayan.